Nandito na naman po kami ni Mrs. sa Pets Corner na matatagpuan dito sa San Jose, Panlumacan, Purok 3, San Fernando, Pampanga. Ang pinakamalamig, pinakamalinis at pinakamabango na grooming spa. Papasok na si Mrs. Dala-dala niya yung alaga kong si Hero. Papagroom natin kasi medyo makapal na ang balahibo. Dito sa Pets Corner, Pet Supplies and Grooming Spa, gumugupit din sila ng pusa, gumugupit din sila ng aso, at lahat ng nagupitan na nila, pinipicturean nila. Tapos ipinapaskil nila dyan sa kanilang billboard upang makita ng mga customer kung gaano kaganda at kung gaano sila kagaling gumupit sa mga alaga nating aso at pusa. At habang ginugupitan ng alaga mo, pwede kang umupo muna at magbasa ng magazine para mag-relax at uminom ng kape ng libre dito sa kanilang shop. Eto si Jojo, ang groomer dito sa Pets Corner. Pangalawang beses na niyang gugupitan tong alaga kong si Hero. Medyo makapal na kasi ang balahibo ni Hero kaya kailangan pagupitan natin siya kasi pag nasa bahay, mainit, hinihingal siya. Hindi naman kasi pwedeng laging naka-aircon. Tatamaan tayo ng mataas na bill ng kuryente pagka laging naka-aircon itong si Hero. Eto pa may kasabay na gugupitan din si Hero. Shih Tzu din, medyo makapal din ang balahibo niya. Yan ang groomer niya, si Ron. Magaling din yan. Dalawang groomer dyan si Jojo at saka si Ron. Magagaling ang mga yan. Ayun inaalisan na ng balahibo sa puwet itong alaga kong aso. Kasi kailangan, kalbo talaga ang puwet niyan ng mga aso ng mga alaga natin. Kasi, pagka yan dumumi, at lalo na kung basa, lalo na yung hindi ba matigas, sasabit sa balahibo nila, mabaho, huhugasan mo pa. Ayan nakakita pa ata ng garapata o kuto itong si Jojo, pero patay naman daw. Talagang patay yan kasi wala namang mabubuhay na pupuntang garapata dyan kay Hero. Kasi every 3 months nilalagyan namin yan ng detik pangontra sa mga garapata na ipinapatak namin sa batok niya. Ngayon, kailangan linisan din o alisin din ang balahibo dyan sa toy-toy niya. Kasi kapag umiihi yan, si Hero minsan sumasablay. Napupunta ron sa balahibo ng toy-toy niya. Kaya pagka natuyo, mapanghi. Ito pa ang isa. Kailangan yung balahibo sa talampakan ng mga alaga nating aso, kinakalbo. Kasi kapag tumatakbo si Hero, nadudulas. Yung kasing sahig ng bahay namin, tiles. Kaya pag nagtatakbuhan sila, yung mga aso ko kasama si Hero, nadudulas siya. Kasi makapal yung balahibo niya sa talampakan niya. Kaya kailangan, kalbuhin din yan, alisin din, para pagka tumatakbo siya ay komportable. At itong si Hero, komportable siya kapag si Jojo ang gumugupit sa kanya. Sanay na siya pangalawa na niya kasi yan. Si Jojo kasi magaan ng kamay. Hindi nasasaktan yung mga aso. Hindi nai-stress. Hindi katulad nung iba na aalaga natin kapag pinapagupitan mo sa grooming spa. Nagwawala, kumakahol, tapos ikot ng ikot, kilos ng kilos. Yung bang mahirap gupitan. Ganun kasi yung mga ibang alaga Lalo na kapag yung groomer, madali ring mapikon kapag yung alaga natin masyadong malikot at magulo. Etong si Jojo, sa tingin ko, medyo mahaba ang pasensya nito. Ang kailangan kasi sa mga groomer, mahaba ang pasensya sa mga alaga natin. Para hindi ba masasaktan, hindi mapipilipit, yung mga ganon, hindi sila kakagatin kapag nasaktan. Ganon kasi minsan nangangagat kapag ang alaga natin, hindi komportable doon sa mga nanggugupit ba. Nakita mo, pati sa tenga ginugupitan siya. Yung iba pag ginawakan mo yung tenga ng aso, ayaw nila, nagagalit sila. Pero tong si Hero, hindi naman Kasi kapag humawak si Jojo, magaan na magaan lang yung kamay kapag humahawak siya. Kaya siguro komportable lang tong si Hero. Kailangan syempre gupitan din ng mahabang kuko itong si Hero kasi mahaba na yung mga kuko niya. Kung minsan kasi pagka nagkakamot siya,
Minsan nakikita ko parang merong mga gasgas sa may gilid ng mata niya. Natatamaan niya siguro ng kuko niya dahil mahaba na. Kaya kailangan ginugupitan din yan, binabawasan. Nakakagasgas din naman kasi ng katawan nila yan kapag mahaba at matalim yan kapag nagkakamot sila. Hindi mo naman kasi maiiwasan na hindi magkamot ang mga aso kahit na walang garapata o kuto. Kaya para hindi magasgas ang katawan nila o hindi magasgasan sa mata nila, kailangan gupitan sila ng kuko. At saka kailangan yung naggugupit ng kuko ng aso, yung marunong. Kasi kapag sumobra yung gupit mo ng kuko dyan sa aso, yung bang napasobra, yung napaiksi, dumudugo yan eh. Dumudugo yung mga kuko niyan eh kapag hindi ka marunong. Kaya kailangan marunong kang tumantya kung saan magugupitan ng kuko para hindi sila magdugo. Ito pa isang maganda kay Jojo. Aalisin muna niya yung mga buhol ng balahibo ng aso mo para malambot suklayan ba bago nila gupitan, bago razorin. Kasi re-razorin mo yan kapag buhol-buhol ni razor mo, magiging lubak-lubak yan. Hindi pantay-pantay. Hindi pantay-pantay yung pagkaka-razor. May mga buhol-buhol kasi. Ayan o siya. Ang gagawin niya, alisin niya muna yung buhol, tapos susuklayan niya bago niya tuluyang gupitan muna. Pagka wala ng buhol yan lahat at naalis na sa buong katawan ng alaga nating mga aso, ang pagkakaalam ko, papaliguan muna ni Jojo yan. Pag napaliguan na niya, doon niya pa lang yan ire-razor. Tingnan mo, hanggang sa harapan ng paa niya ay buhol-buhol ang mga balahibo niya. Kaya kailangan suklayin munang mabuti yan at alisin ang mga buhol-buhol bago niya paliguan. Ito yung mga tapos ng gupitan, no? Inaantay na lang yung may-ari nito para kunin na sila kasi tapos na sila. Ang ganda, oh. Shih Tzu rin ba to? Oh, Shih Tzu rin to na pure black. Tapos dito sa baba, pusa. Hindi ko alam kung itong pusa, ginupitan din. Ang sarap ng tulog ng pusa, oh. Maginhawang maginhawa kasi malamig dito eh. Malamig na, malinis pa. Tsaka mabango rito sa shop na to. At eto, lumabas lang ako saglit. Pinaliliguan na pala si Hero. Tiningnan ko kasi yung mga natapos ng gupitan dun sa labas. Nakakatuwa kasi. Yung isang Shih Tzu, black, tapos yung isang pusa, ang sarap ng tulog. Pagkatapos paliguan nito, patutuyuin nila yan sa blower. Pupunasan muna nila, tapos blower nila. Pagkatapos nila i-blower, dun pa lang nila gugupitan ng puppy cut or barber's cut. Ayan o, medyo tuyo na siya kasi pinunasan na. Ang kasunod niyan, i-blower siya. Kaya binoblower na siya ni Jojo. Pagka tuyo-tuyo na yan, doon na niya kokortehan kung ano ang request mo sa alaga mo, kung anong gupit. Ikaw ang masusunod. Ayan na, tuyo na oh. Actually sa akin okay na yan eh. Natrim na kasi ng konti kanina eh. Oh. Kaya lang, ang gusto ng anak ko, siya ang may-ari niyan eh. Siyempre, gusto ng anak ko, siyang masusunod. Gusto niya yung maiksi daw. Ayan na, oh. Nire-razor na, oh. Ayan na, oh. Napakanipis. Ewan ko, bakit yan ang gusto ng anak ko. Pero, siyempre, baka dyan komportable yung alaga niya, eh. Kasi nga, naiinitan, laging inihingal. Para ba komportable yung alaga mo na hindi parang laging pagod, kahit na hindi naman tumatakbo, kailangan siguro nipisan natin talaga yung mga balahibo nila kapag katag-init. Matindi kasi yung init ng panahon ngayon, ibang klase. Hindi ko malaman kung anong klaseng init tong kahit na naka-electric pan ka na, yung buga ng electric pan mainit din. Tapos pagka naka-aircon ka, kailangan may nakasuporta pang electric pan para mabilis ding lumamig. Kaya yung kuryente mo, sigurado, mataas. Pag nang malikot, nandiyan si mama, nakasilip. Pinapanood kasi ng misis ko
kung paano rin ginugupitan itong alaga namin. Kasi yung request ng anak ko, ganyan kanipis, barber's cut ba yan? O puppy cut yan? Yun na din yun. Basta't maging komportable yung alaga namin si Hero. Ayan pogi naman talaga napaka-pogi. Kaya nga lang, ayan, inubos yung balahibo niya. Komportable naman siya sigurado kapag tapos niyang gupitan kasi giginhawa ang pakiramdam niya. Malapit na rin lang matapos, uuwi na tayo, buntot na lang, tapos susuklayan ka na. Tignan mo, pati yung mga paa niya, ang ganda Parang nakasapatos. Kinortihan kasi ni Jojo, pati yung mga paa Ito naman yung mga produkto nila dito sa Pets Corner. Pasyal ka lang dito sa Pets Corner, sigurado makikita mo ang gusto mo para sa mga alaga mo. Kung meron kang kailangan, pabango, cologne, sabon, damit ng aso, mga pagkain ng aso. Maganda serbisyo rito at mura nga lang pala ang groom dito, 450 lang. At wag mong kalimutan yung tip kahit pagkano lang para naman maging masaya rin naman yung mga nagseserbisyo dito. Ito yung mga paninda ng Pets Corner. Dito sa video na to, ikaw na ang bahalang tumingin kung ano yung mga pangangailangan ng mga alaga mo. Dahan-dahan ko lang naman siyang ibibidyo para kung sakaling matipuhan mo na nandito ang mga kailangan mo, punta ka lang dito sa Pets Corner. Ulitin ko nga pala, itong Pets Corner, dito lang to, sa San Jose, Panlumacan, Purok 3, San Fernando, Pampanga. Kaya kayong mga taga Pampanga, punta lang kayo dito kung sakaling may matipuhan kayo dito sa mga binibidyo ko. Kasi yung mga paninda nila, quality to, magaganda At sakaling mapadaan ka man at nakita mo itong Pets Corner, pasok ka para makita mo naman na malamig, mabango at malinis at pumili ka na rin ng produkto na kailangan ng mga alaga mo. Mababait pang staff dito, mabait din yung may-ari nito. Kaya kung konting diferensya lang at tatawad ka, baka pagbigyan kang tumawad. Huwag lang naman masyadong malaki yung tawad, yung hindi makatotohanan. Pero kung konti yan lang siguro, baka pagbigyan ka naman ng may-ari. Kasi ako, nakakatawad naman ako kahit na konti lang kapag pumunta ako dito. Ayan, may mga pakainan ng mga alaga natin. At ito ang hindi pinagbibili, ang alaga nilang si Muning. Napakagandang pusa. Yan lang ang hindi pinagbibili dyan. Pero lahat ng produkto, pinagbibili nila. Napakaswerte ng pusa na to. Dito nakatira sa napakabait na nagmamay-ari nitong Pets Corner na to. Kasi malinis dito, tsaka malamig. Totoo. Subukan yung pumunta, malinis, malamig at mabango at magandang serbisyo. Napakarami nilang produkto. Magsasawa ka, lahat ng kailangan mo nandito. Kung meron ka mang makikita na gusto mo dito sa video na to, pwede mo naman siyang i-post tapos i-zoom mo. Tingnan mo kung yun ang kailangan mo kasi napakarami, hindi ko na rin maisa-isa. Pero dito sa Pets Corner, makikita mo siguro kung ano yung mga gusto ng alaga mo. At magbibigay tayo ng tip dito kay Jojo kasi maganda magserbisyo to sa mga alaga nating aso. Ayan na binitbit na ni Mrs. Yung alaga namin, nagbayad na yan, 450. Lalabas na yan. Na parang wala nangyari. Uwian na. Bahala na kayo dyan. Sabi niya, iniwan na ako. 1, 2, 3. Harap dito, Hero.
Napaka-pogi. Thanks for watching!